Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang media briefing sa Senado kamakailan na kapag-commit na ito upang suportahan si Senate President Francis Escudero na mapanatili ang posisyon sa 20th Congress. Samantala, hindi naman tiyak ng senador kung lumagda na rin ang kapwa Duterte Block nito o ang grupo nilang Duterte 7. Na binubuo nila Senator Christopher Bongo, Robin Hood Padilla, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at ang mag-inang Villar na sina Camille at Cynthia. Ayon kay De La Rosa, wala siyang nakikitang dahilan upang hindi suportahan si Escudero. Kanya umanong nagustuhan ang liderato at ang pagiging bukas nito sa lahat ng bagay. Samantala, nagsimula na ang COMELEC sa pagre-reinstall ng mga data server na gagamitin para sa BARM parliamentary elections sa October. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inumpisahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang reconfiguration o reinstallation ng mga data servers sa Circuit Makati na gagamitin sa darating na BARM parliamentary elections sa October 13. Matatandaan na kamakailang na-postpone na ang naturang eleksyon na dapat ay kasabay ng national and local elections noong May 12. Ipinaliwanag naman ni Roderick Ilagan, head ng cybersecurity, kung bakit kailangang isagawa ang reconfiguration or ang reinstallation ng mga server kahit continuing procedure lamang ito ng na-reschedule na eleksyon. Kailangan yung reconfig kasi yung 2025 NLE natin nung May, meron siyang ibang, to simplify it, meron siyang event ID na tinatawag namin. Yung BARM election, meron din bagong event ID. Yung mga event na yon may mga corresponding certificates, security keys, na mag-work lang siya for that specific event. Ngayon, dahil nag-update na tayo ng event para sa BARM, mayroon na naman tayong bagong mga security keys. Yun yung mga kailangan natin i-update. Plus, in addition dun sa database natin, remember nationwide yung May, yung BARM natin limited lang siya sa BARM area. So yun yung mga kailangan natin mag-reinstall. Para mapabilis at mas maging maayos ang pag-reinstall ng mga server, kanila muna itong nirun sa isang server. Inuna muna natin yung isang server. No? Remember, meron tayong 5. So isa lang muna tayo para in case may mga kailangan troubleshoot sa isa lang tayo mag-focus. So right now, we're doing the database na. Ito, kaka-restart lang ng server ngayon after ma-run yung script ng installation. So after nito mag-reboot, yung 4 na application kanina na ni-reinstall din natin, mag-connect dito dun sa DB. Then makikita na natin yung CCS browser ng BARM election. Para sa implementation calendar ng BARM, nakatakda ang pagsasagawa ng field test sa July 19 at ang mock election naman sa July 26. Kaugnay nito, mayroong proposal ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV hinggil sa threshold ng pag-shade sa bilog ng balota. Yung ginamit natin nung nakaraang 2025 midterm elections ay mga 15%. Gusto namin sana na at least maibalik man lang doon sa nung last 2022 elections natin na 25%. Tugon naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia nang siya ay kanilang makausap, may tsansa na maibalik ito sa dating porsyento dahil na rin sa mga reported incident na naitala gaya ng smudge o nadumihang balota, gayon din ang concern na maliit ang 15% na maaaring magdulot ng overvote. Ngunit ang posibilidad na ito ay hindi pa applicable sa darating na parliamentary election sa October dahil ito ay bahagi pa rin ng nakaraang eleksyon kung saan ito ay nabago lang ang petsa, kaya't susundin pa rin ang 15% threshold gaya ng nagdaang midterm polls. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang ulat na may 3 Pinoy na nasawi sa barkong MV Eternity Sea na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang impormasyon na kanilang nakalap ay galing sa United Kingdom Maritime Trade Organization.
Aniya, 22 ang crew ng MV Eternity Sea at 21 dito ay mga Pinoy at 5 ang nakaligtas sa paglubog ng naturang barko. Samantala, sinuspinde naman ng ahensya ang lisensya ng manning agency at principal ng mga Filipino crews ng barko. Sa ilalim ng DMW Order 1 na ang mga ship owners at manning agency ay nakamandato na iulat ang anumang planong pagdaan ng kanilang barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga sakit na pwedeng makuha ng mga bata sa baha. DMW kinukumpirma ang 3 Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Comelec, inumpisahan na ang reinstallation ng data centers para sa BARM elections. Streaming platform nagpahayag na hindi monetize ang AI-generated videos. BOC at DA nasa batang smuggled agricultural products na lulan ng 10 container vans. At Beyond Wusok, bibida sa live-action series adaptation ng Solo Leveling. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.